Hey mga buddy, welcome to the channel kung bago ka lang dito at welcome back to the channel kung luma ka na dito. And today we have another Nissan in the form of SUV. This is the 2023 Nissan Terra VL 4x2. And map auto style, syempre, uunahin natin ang design, bubuting-tingin natin ang interior, creature comforts and features, and the drive-in natin yan, syempre mga buddy. So what are you waiting for? Let's do this! First up, map auto style. Styling muna tayo mga buddy. Styling nito, puging-pugi ako dito mga buddy. Kahit ayoko ng lines, di naman marami linya nito mga buddy. Sa gilid pero sa harap marami. Pero gustong-gusto ko yung style niya kasi pag dinadrive mo to mga buddy, kitang-kita mo yung bulge na yan. Yung linya na yan, kitang-kita mo. Yun ang pinakagusto ko dito. Saka yung forma niya, macho, aggressive. Ang ganda na ng new Terra kumpara dun sa naunang Terra. Same body but alam ko, facelifted lang naman to eh. Still, mas pogi to. LED lights, LED fog lights. Meron din tong, sensor yan mga buddy. Dito sa gilid mga buddy, ang napansin ko na bago, nadagdag, ito, fake vents. Yan, yung luma, as far as I know, wala niyan mga buddy. And wheels are R18, 265/60 R18. Sa gilid, I like it. Lalo na yung mga bulge na to. Itong bulge na yan. Kitang-kita yan sa side mirror. Mamaya papakita ko sa inyo while driving the car mga buddy. And ground clearance is 225mm kung walang nakasakay mga buddy. Siyempre, pag pinuno mo ng tao yan, bababa yan. So, 225 is not relevant kung puno. Anyway, dito tayo sa likod. I love the wing. Yes, medyo mahaba. The back, for me is very clean, very simple. Kung ano naman yung pinogi niya sa harap, pogi rin yung likod. Ito lang, hindi ko nagustuhan dito. Yung chrome na yan. Sana medyo iniba na lang nila ng konti. Black chrome. But yan ang ginawa ni Nissan. So, wala tayong magagawa dyan. VL badge. This is the 4x2 mga buddy. Kasi kung 4x4, may nakalagay dyan. Alam ko, 4x4. BL 4x4. Doon naman tayo sa interior. To enter the car mga buddy, ito yung proximity key mo. Pwede mong pindutin na lang dito basta nasa yung proximity key or unlock mo dito. Bahala ka, mamili ka. And the interior looks premium, although this one is hard plastic. They look leather. Ano naman ditong parang maroon reddish soft touch leather. Seats are leather with ganyan diamond. Kung diamond nga ba tawag dyan, diamond cut or kung ano man. Anyway, sakay tayo. Woo! Napakaganda pala ng Terra. Dito sa loob mga buddy, looks very premium, flat dashboard, tapos meron kang continuous leather dito sa gitna. And silver trimming. Ito, silver trimming na may texture Ayan I hope nakikita nyo, may texture siya. Ayan. Though may plastic pa rin, this is priced at, alam ko, 2 million plus something to eh. So, ang daming features. Gauge cluster mo, yan ang bubungad sa'yo. Analog on both left and right. Tapos may LCD sa gitna na lumabas pa yung kotse mo dyan. And it displays your basic mga buddy yan. Gaya niya, may tire pressure monitoring ka. Meron kang yan sa radyo mo, kung ano yung nasa radyo mo. May blind spot assist. Diyan lahat ng mga settings mo mga buddy. Tapos yan, settings, driver assistance, eco mode settings, TPMS, vehicle settings, maintenance alert yung mga yan, eco mode setting, driver assistance, yan, emergency braking, meron ka, lane, blind spot, parking aids, cross traffic alert, driver attention alert, napakarami, low temp alert, low temperature ng So hindi ko alam mga buddy, but halos lahat ng assistance makikita mo dito mga buddy na dyan. Kung gusto mong patayin dyan, pwede mong galawin dyan using your steering wheel. Anyway, speaking of steering wheel, it is wrapped with leather mga buddy and it's pretty hard. Matigas siya. Andyan lahat ng buttons mo. Flat bottom din siya. Andito rin yung buttons mo for your cruise control, Bluetooth for your cellphone. Andito rin yung button ng volume controls mo for your multimedia. Speaking of multimedia, kala ko ganito siya kalaki. Ito lang palang nasa gitna. I don't know how big is that. Hindi ako nag-research. But anyway, ito ang home niya. Nandiyan yung phone mo, audio, connections. Sigurado may Bluetooth yan. May Apple CarPlay, Android Auto. Siguro or sigurado. Hindi ko alam. Hindi ako nag-research. You can Google it. But the important thing is yung camera niya, mga buddy. Yan. 360 camera.
meron kang top view, meron kang back view, meron pang gilid, pwede kang mamili. Dito naman sa baba niya, and dito yung climate control. Digital siya, maliit lang. Meron kang mga roller, scroller buttons. Very clean looking, very simple, madali namang intindihin. Ito yung panlakas ng fan, circulator. Pag gusto mo mag-defog sa harap, defog sa likod, andiyan na lahat. Meron ka sa baba niyang port, USB-C and USB-A. Meron pa ring old school 12 volt socket. Syempre, hindi kailangan mawala yan. Dito, as far as I know, meron kang wireless charging. Oh, but I don't know, hindi ko siya mapagana. Ayaw hindi ko alam kung paano mapaganahin to mga buddy. As far as I know, wireless charger yan. And dito sa gitna, dito yung shifter mo. Syempre, automatic. And parking brake is electronic to save space, but kung ako tatanungin, mas gusto ko pa rin yung old school na pull handbrake, hindi electronic handbrake. Dahil pag nasira to, gasos pa. Saka syempre, hindi ka makakapaghunigan dyan mga buddy. But anyway, hindi ko alam kung ano to. Siguro pantupi ng... Oh, yun! Tumupi! Pantupi pala to ng upuan. Stig, yung pala gamit niyan. Hindi ko siya ginagalaw kanina. Sabi ko ano kaya to, pero may upuan. Nagkaroon ako ng idea. Hindi ko lang alam kung second row or third row siya mga buddy. Yung pala second row ang tinutupi niya. But anyway, balik tayo dito mga buddy. Glove box is pretty small. Sa laki ng kotse, medyo maliit. Yeah, kita nyo naman, manual. Few wet wipes. Yung bulaklak na naman ng tatay ko, ito. Hindi kasya. Close natin yan. Dito ko lang itong bulaklak ng tatay ko. Try nga natin to. Ipindutin ko to ha. Oo! Astig! Pucha! Lupit! Kaya ka pala mahal. Kasi may ganyan ka. Dito naman sa taas, alam ko ito may auto dimmer to. Itong mga buttons na to. Hindi ko lang alam kung paano paganahin dahil hindi nga ako nagre-research. But dito, meron ka ring map lights. Yan. Map lights, kumukulog na. Sun visor, may salamin, may ilaw, very good. Siguro dito sa kabila meron din, dapat, dahil magagalit si commander niyan pag wala. Yan. But anyway, seats are leather na medyo firm ang feel. And electronic dito ang upuan mga buddy, electronic adjustment. May adjustment ng height. Down, yan. Ito na yung pinakamababa, medyo mataas pa rin but okay na sa akin, medyo bumaba. Steering wheel is tilt and tilt. Walang telescopic. Tilt lang mga buddy. Whew! Bakit walang telescopic? But anyway, pwede mo na may lapit yung upuan, diba? Kung ako magdadrive mga buddy, here's my driving position. Tignan naman natin yung space sa likod kung gaano kaluwag mga buddy. Same goes here mga buddy. Sidings ng second row, hard plastic na mukhang leather, but meron ka pa rin itong maroon reddish with silver trim dyan. And a small pocket with speaker. Chrome door handles dahil ito ay VL syempre. Seating position ko is okay naman, komportable. Is the... Alam ko, adjustable to using this one. Yan, pwede mo i-adjust yung sandal mo. Pwede kang mag-slouch. Ito na yung pinakasagad. Yan, yung pinakasagad mga buddy. Pwede ko mag-slouch. Pwede ko itayo ng konti. But, D4 test. Madali lang, walang sabit. Ito yung pinakasagad. But, yan yung position ko pag magdadrive mga buddy. Pa ako, hindi ko mailusot dahil binaba ko yung upuan. Pag tinaas mo naman yan, malamang makakalusot yung paa ko. Oo. Hindi siya makalusot oh. Kasi binaba ko nga yung silya. Anyway, here, meron kang aircon vents, which is a good touch. Siyempre. Para hindi lang galing dun yung aircon ng mga nandito sa gitna. Meron ka ring Type A and Type C USB port. Importante yan mga buddy. Same here, leather seats with diamond ba yan? Or hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta, yun na yun. Open natin to para maluwag. Meron kang pockets on each front seats, yan. But kung nakasagad ang upuan, eto na lang, space ko mga buddy. Yan, maliit na lang. D4 test. Very hard. May sugat pa naman ako dito. Ayan sa aksidente ko. Ang sakit. Kaya pero very hard na mga buddy. Tapos dito sa taas nito mga buddy, yan, open.
Meron kang monitor. Yan, oh. Pwede kang manood. Wow. Classy, no? Meron ka ring aircon vents dito. Yan, aircon vents. Very classy. Dito yung controls mo, mga padi. Dapat lang. Meron ka ring lighting dyan. Social lighting, social lighting. Baby seat tethering, meron din. Dito, center armrest with cup holders. Kompleto, mga padi. Anyhow, ano pa bang i-discuss ko dito? Napakita ko na lahat ng creature comforts and features dito. Check naman natin yung third row, mga padi. Anyway, mga padi, dito sa third row seats, medyo mababa ang upo. Oo, ayun o, ayun yung tuhod ko. Kung nakikita nyo, pag ganun, ewan ko kung anong degree na yan. Tutupi ko to para makita nyo. Nakasagad to dito kasi nagagalaw din to, nafo-forward din siya. Yan. Ganyan ang upo ko, ganyan siya kababa. So, medyo hindi ganun ka-komportable ang feeling dito, mga padi. But, still, i-slouch naman to. Pwede ka rin mag-slouch. Yun nga lang, yung tuhod, syempre. Hindi ganun ka-komportable. Meron ka namang pocket dito. Meron ding port dito. Ewan ko kung anong port to. HDMI port to, ah. HDMI port. Hindi ko alam kung para saan. HDMI nga nakalagay. Hindi ko alam kung ano yan. But dito sa kabila, pocket lang ang meron or bottle holder. Meron dyan. Forward natin to ng konti, mga padi, para malaman natin. Yan. Nakasagad naman yung front seats. Ayan na siya. Ito yung clearance ko. Ayan. Ewan ko kung nakikita nyo pa. Dilim kasi ng tint ng kotse na to. 4 fingers ko, mga padi. Yung upo lang talaga. Ayan. I'm not nitpicking. I'm just saying, hindi ako komportable kasi nga yung tuhod ko ang taas pag ganun. So siguro sa bata pwede, pero for adults sa long trip hindi ko gusto. Tapos may hump pa dito. Ito, tupi natin to para makita nyo. Yan, may hump dito, lalong nakakasagabal sa legs mo kung gusto mong bumuka ka o ang taas na ng apak mo, di ba? Para dito mas mababa ng konti. Although yan, mataas pa rin. Mostly third row seats ay ganito naman. Yung iba nga lang mas komportable ng konti, pero halos ganito rin. I cannot say anything bad about that kasi usually ganito naman talaga ang third row seats ng mga SUV. It's a little claustrophobic dito dahil sa design ng window. Para kang nasa eroplanong iisa lang ang bintana pag nandito ka. Dahil sa view na yan, mukha lang malaki sa camera pero pag ikaw nandito sa personal, medyo maliit. Tapos ito, nabablock na neto o medyo maliit ang tingin, mga padi. Wala naman na ako ma-discuss dito. Packet lang, ewan ko ba't may HDMI port dito, siguro para dun sa TV na yan. Binuksan ko kanina. Silipin naman natin yung space dito sa likod, mga padi, no? Tingnan natin kung anong features and creature comforts ang meron dyan, mga padi. Oh, I forgot to mention, mga padi, third row seats is also leather. Yun nga lang, wala na yung parang diamond or quilt design. Pero still, leather, di ba? Yun ang importante doon. To open the back, mga padi, meron siyang rubber popper dito. Kakapain mo lang. Yan. Yan, rubber popper. Dalawa siya, yung isa alam ko, panlock yan. Yung parang utong na yan, yan. Panlock yan. Para hindi ka na maglalak dito. Here, ano bang meron dito? Baba natin to. Balik natin sa dating position. Anyway, angat natin to kung ano meron dito. What? Ito lang. Yun lang siya. Ganun lang kababaw, mga padi. Siguro ito tools. I'm not sure. Pero nakabalot ng ano. Pwede mong taguan ng mga bagay na ayaw mo makita. Hindi ganun kalalim. But baka may secret ano to. Hindi ko alam. Baka may mga secret packet to. I'm not sure. Pero meron kang 12 volt socket dito again. Yan. Mga hook for your groceries or yung mga bagay na ayaw mong gumalaw. Pwede mong isabit dyan. Saka to, talian ng mga bagay-bagay na ayaw mong gumalaw. Lalong-lalo na pag nag-offroad ka. Ito, ano ba to? Packet ba to? Oh yeah. O yan. Diyan ang mga tools. Diyan yung jack. Diyan yung mga tools. Diyan yung mga kung ano-ano. Diyan nakatago, mga padi. Meron ka ring maliit na cubby dito. Ayan, pwede mong siksikan ng kung ano man. But the space, hindi ko alam kung ano space niyan, mga padi. Ilalagay ko na lang pag maalala ko kapag nakatupi ng buo. Hindi ko alam talaga, mga padi. Hindi ako nagre-research. Ilalagay ko na lang kapag nakaangat yung third row seats. Malamang maliit na lang yan. Saka kapag nakatupi ng buo, mga padi, lalagay ko na lang din. Saka pwedeng fold flat yan.
Ganito oh. Yan, fold flat na siya, 'di ba? Lalagay ko rin yung space niya, hindi ko talaga alam. But anyway, hindi to power doors, wala siyang pindutan, but at least meron kang kapitan. Pwede mo siyang isara na ihilain mo to, hindi ka kakapit dito sa paint mo. Kung ako ang tatanungin, mas okay na yung ganito. Pag yan ang nasira, mura lang. Yung power doors, mahal. Ito, hilain mo lang. Oh, sarado na. Anyway mga buddy, doon naman tayo sa makina. Silipin naman natin ang makina ng Terra VL. Pop the hood. Ito, meron kang lever dito. Meron naman siyang meron siyang sign na ayan yung hood mo. Pop, wala siyang ganun tunog. Basta hilain mo lang, okay na siya. And ang bigat ng hood. Wala siyang walang ganun. Anong tawag doon? Hindi ko na maalala. Shit, ang bigat ng hood. Init. Ang bigat ng hood mo ha. Wala ka nung hood strut na naangat na lang, yung shock type. But anyway mga buddy, ito ang makina ng Terra with engine code YD25DDTI that produces 190 PS or 187-ish horsepower. Turbo siya. Dock with 450 Newton meters of torque. Napakalaking torque nun mga buddy. 450 Newton meters of torque. That's a very good amount of torque. Mated to a 7-speed. Alam ko torque converter siya. Feel ko torque converter nung din-drive ko, which is good. Di ako sure kung pwede ang CVT sa mga ganito, pero feel ko torque converter siya nung din-drive ko papunta dito sa filming area. But anyway, wala naman na ako madidiscuss pa dito mga buddy. Let's drive it. Saan ba natin tetestingin to? Sa city, sa twisties, or off-road? Tingnan natin mga buddy. Okay mga buddy, driving the 2023 Nissan Terra VL 4X2 equals 8. Yeah, 4x2 lang to mga buddy. This time, simulan natin sa ride. SUV rin. Oh, parang yung Montero din namin. SUV. Oh, ganun. SUV. Matagtag. Usual sa SUV. Ito parang rin, may kalug din sa loob. Camera, napapansin nyo naman. Medyo kumakalog yung ulo ko. Yan. Ganon din ang ride niya sa mga ganitong kalsada. Syempre, yung mga tawag nito, mga hindi siya makinis. Lalong-lalo na itong C5. Ayan o, nagkakalugan yung mga gamit namin dito. Ayan. At saka kamadali ko kanina, hindi ko na na-discuss tong cup holders. Dahil nga I have a very limited time lang dito sa sasakyan na to mga buddy. Sa pinsan ko to. Shoutout nga pala sa inyo, Kuya Ed Marquez. Tapos sa aking pinsan na kanyang butihing asawa, Kati. Shoutout sa pagpapahiram ng Terra nyo. VL, thank you very much. Well, usual naman to sa mga ganitong ladder frame SUV. Makalog, ganon. Kahit yung Fortuner, Montero, ganito rin ang ride. It drives like an SUV. Steering wheel, di ko alam kung ano to kung electronic. Pero medyo, pag nakatigil ka, medyo mabigat. Saka usually, dalang steering ng mga SUV ganito katatangkad. Talagang hindi sila kailangang sharpie kung lumiko. Ganun sila. Ito, medyo malubak dito kaso medyo traffic Sayang, bibilisan ko sana. Pero yan, makalog siya. Usual SUV. Kung nakasakay na kayo ng Fortuner, Montero, Isuzu, MU-X, halos pare-pareho lang sila ng ride. Ganun din. Hindi ko alam kung mas malambot to or ano. Hindi ko na ma-distinguish. Basta makalog dito sa loob. Pag makalog na ganyan. Ganun ang ride nila. Pero doon tayo sa twisties. Ito, medyo twisties tayo. Naka-auto mode tayo. Ang hirap dito sa gearbox nito mga buddy or yung transmission niya. Bumibitaw pag nasa auto mode. Pansin nyo pag wait lang, papakita ko. Kunyari, napakan kong ganyan. Yun. Bumibitaw siya. Kaya maganda pag ganitong mga pababa, paahon. Kaya,
O, bumababa, di ba? Binibitawan niya yung gear. I mean, para kang, kumbaga sa manual, parang inapakan mo yung clutch para mag-free wheel siya. So, maganda. Lagay mo sa manual mode. Kasi hindi siya bumibitaw. Ayan, oh. Second gear. Third gear, may aso. Ayan, oh. Hindi siya bumababa, oh. Naka-hold lang siya sa gear. Parang nakakapit pa rin yung clutch. Tapos ang style nito mga buddy, ng manual mode niya, parang normal. Ang up niya is up shift, ganun. Oops. Up shift niya, up, down ng downshift. Hindi gaya nung Stargazer ba yon? Up shift niya is pa ganun, downshift pa ganun. Pang pinakagusto ko dito, itong hood mga buddy. Ayan. Kasi nga, yun, yung kanto niya, kita nyo naman siguro sa camera. Yung kanto na yan. Pag nag-off-road ka, which is, di ba, SUV to, pwedeng i-off-road. Tanong mo yung kahit pa paano yung kanto mo kung nasan ka na. Di ba? Ganda ng view. Yun nga lang, ang lalaki ng poste. Medyo malaki tong blind spot na to mga buddy. Woohoo! Ayan, nag-hold siya. Oh. Di gaya pag naka-auto mode ka lang. Sa city siguro, wow, daming ATV. Sa city, okay lang mag-auto mode. Pero pag mga ganitong pababa, paahon, maganda, manual mode ka siguro dito. Eh, paano naman kung off-road, mga buddy? Siyempre, SUV nga to eh. 225mm of ground clearance. O, testingin natin. Para isang testingan na lang. Rally mode. Yes! Woohoo! Yeah. Actually, smooth siya pag binibilisan mo sa mga although hindi naman to masyadong parang pininong na to eh. Parang pininong rough road na to eh. Pino na siya. Pero ano man, smooth ang feeling. Smooth siya para sa SUV na to. Ayan, hindi siya ganun kalamog. Hindi ako hindi kami nabubugbog. Yes. SUV. Kailangan i-testing sa mga ganito. Okay, panat. Second gear. Sayang, may motor. Oh yeah. Para dito talaga to sa ganito. Yes. Smooth eh oh. Mas pa siya sa city, mas nakakalamog pa siya pag nasa city ka eh. Pag binibilisan mo sa mga ganito, sa rough road na ganito, ay! Mas masarap pa yung feeling. Respect tayo, respect. Mahabang video na naman to mga buddy. Pasensya na kayo. Tiis-tiis muna. Ba't ka bibili ng ganito kung hindi mo naman gagamitin sa ganito? Kaya natin susubukan, diba? So far, ito na nga. Mab auto reporting. Ayan, di naman ako nagmamabagal. Medyo rough naman talaga to. Although hindi ganun kalalaki yung parang mga maliliit na bato lang naman. Pero smooth ang feeling niya, smooth. Smooth na to. Okay. Yeah. Ang smooth niya. Smooth niya. Woo.
Semento na. Para saan pa ang SUV? Kundi natin gagawin to mga padi. 'Di ba? Ang problema lang dito, 4x2 nga lang to. Wala pang diff lock. So, I think we can cross. Hopefully. Take us away from harm. Oh yeah. Sorry Kuya Ed, but I have to do this. Yeah. Woohoo! Yes. Yeah. Haha. Yeah. Ayan. Kaya ka mag-SUV para gamitin mo rin sa ganito. So, isang testingan na to mga padi. Sorry Ate Cats, Kuya Ed, but SUV is for like this. Ang SUV para dito. At least, di ba? Na-try nyo, nakita nyo na capable yung sasakyan nyo kahit 4x2 lang. Ang dami nag-ATV, oh. Ayan, oh, sayo niya, no? Mga 3,000 isa yan. Pag may nasalubong ulit tayo. Yan, naka-drive mode lang tayo. Woo! Ganda ng lugar, di ba mga padi? Hataw! Yeah! That's smooth! Yung preno niya lang talaga, medyo malalim mga padi. Hindi ko gusto yung ganun. Malalim, malambot. But it's okay. Kanya-kanyang taste naman yan. Ito, lalim, ayun, oh. Napakan ko. Ang pressure niya halos nasa gitna na nung travel nung ano, ha. Isang ilog pa. Yan. Pero mga padi, ha, smooth siya. Somehow smooth na to kumpara dun sa Montero namin na 2010. Smooth na to. Tingnan niyo yung ano, stig. Yes. O, tayo naman mga padi. Yeehaw! Yeah! Yakang-yaka naman. O, diba? Oh. Alright. That's it for our test. Balik tayo. Hindi na natin pupuntahan yung malayo dahil abutin tayo ng dilim dito. May 360 camera. O, diba? Yung warning na yan sa gauge, mga padi, huwag nyo intindihin yan, ha. Nagbaba lang ako ng tire pressure. Kaya siya, ano, gumanyan. Nagkaroon ng warning. Yan. Linaw ng tubig, oh. Yeah. Alam ko naman, capable to. Tinetesting ko lang kung gaano siya katagtag. Kinukumpara ko dun sa 2010 Montero namin. Mas matagtag yun kumpara dito. Yun nga lang sa city, parang pag nasa city driving lang, parang pareho lang sila ng tagtag eh. Pag ano eh. Yes! Woo! Shoutout ulit kay Kuya Ed at Ate Cathy Marquez for letting me drive your 2023 Nissan Terra VL. Although 4x2 lang, pag mga ganyang ano, capable naman yan. Kayang-kaya naman yan, ate, kuya. At least nakita nyo. Minsan try nyo para ano, exciting din. Dito marami nagka-camp dyan, Kuya Ed. Kung medyo trip nyong mag-camping yan, maraming campers dito sa lugar na to.
Santo Niño. Santo Niño to. Dito sa may Tanay Rizal. Rally mode. Lalim talaga ng brakes. Yun lang. Dahil isa yun sa pinaka-ayaw ko dito. Malalim ang preno. Pero so far, ikaw, Mi, smooth ba? Kumpara sa Montero? Si IC, sagot! Mas smooth naman. Mas smooth, no? Oo, diba? Sabi sa inyo eh. Kasi ilang beses na namin inaakit yung Montero dito eh. Yun talaga, kumakalog kami doon. Oh, dito naman tayo na natin. Saan ang daan, Mi? Doon ang labas mo. Dito, no? Doon ang labas pag doon. Hindi, dito nga tayo lalabas eh. Dito. Okay. Oh, ito maganda dito mga padi, oh. Kitang-kita ko yung kanto nung ano. Katuwa, 'di ba? Dinaan ko na rin yung RAV4 dito, nakasurvive naman. Kung di nyo pa napapanood yun mga padi, click nyo lang tong pop-out banner na to. Baka sakaling matuwa kayo sa ginawa ko sa RAV4 ko. Inakyat ko dito. Ah, yeah. Yes. Yeah. Panis, panis. Kahit 4x2. Yes. Gusto mo, Kuya Ed, car wash ko na to dito eh. Yun. Sarap. Nice. O, diba? Kahit 4x2, capable naman. Diba? O, sa ganitong daan, promise mga padi, mas smooth siya dun sa 2010 Montero namin. Oh, dito natitake ko pa eh. And medyo binibilis-bilisan ko pa. Yung salita ko, buo-buo pa. Sa Montero namin, 2010 GLS 4-wheel drive. Ano na yung salita ko dun? Durug-durug na. Pero paano naman kung sa twisties? Oh, daming tambay dito sa Manukan. Mandadamay ah. Responsive naman yung throttle niya, konting diin lang mga padi. Saka power, yan, packet tayo. Yun. Konting diin lang, downshift naman siya. Responsive naman yung transmission niya. Kuya. Yes. Lakas din, no? O, diba? Woohoo! Somehow, medyo supportive yung ano, yung sa akin ha, sa body ko. Hindi ako umi-slide masyado. Yung likod ko ha. Yung shoulder ko na isasandal ko sa dito, sa ganito. But, syempre, this is not meant for ganun naman. Medyo may higa siya, may higa. Yes. Ito, laki ng blind spot, oh. Yun lang yung blind spot na to. Laki kasi. Naka-auto mode tayo niyan. Nag-free wheel siya. Ano, kahit paakyat, ah. Bitaw ako. Yun, kita nyo yan? Yun, yun ang sinasabi ko. Saka kahit pababa yata, parang kanina, ganun eh, oh. Parang nag-free wheel siya, which is bad. Ewan ko lang kung nag-free wheeling talaga yun ha, kasi bumabaksak yung RPM niya mga padi. Kaya ang suggestion ko, pag ganitong twisties, try nyo mag manual mode. Tingnan nyo, manual mode. Nasa third gear ako. Preno. O, diba? Pansin nyo yun. Pansinin nyo yung RPM ha. Hindi siya bumababa. Ayan o. Naka-hold lang. Yun. That's what I mean. Nag-hold siya. Siyempre, nag-engine brake din yan.
Parang manual, di ba? Ganun sa manual eh. Pag nasa auto mode siya, kunyari yung manual mo, nasa third gear ka, tapos pababang ganyan, apakan mo yung clutch. Yun, di ba? Parang bibitaw yung clutch, bibilis ka lalo. Imbis na nag-engine brake ka, parang ganun na nangyayari dito sa auto mode. Which is, hindi ko gusto. Ako lang yun ha. Ako lang. I'm not nitpicking. Sinasabi ko lang yung ayoko. But overall, experience, okay siya. Ang tagtag niya kung i-offroad mo kumpara dun sa, again, may kukumpara ko lang to sa 2010 Montero namin dahil yun ang meron kami sa aming stable. Mas matagtag yun kung sa off-road. Kung sa city drive, parang pareho lang. Positive naman na experience. Wala naman akong maibatong hindi ganun talaga kaganda yung worst. Ito lang siguro. Ito. Saka yung gearing niya, ayan, pag naka-manual mode ka, minsan kasi, ayan, di mo na makita. Ayan, oh. Nasa babang-baba siya nung LCD display, eh. Ayan. Nakikita nyo, babang-baba, di ba? Minsan pag paliko kang ganyan, hindi mo alam kung anong gear ka. Kung gusto mo lumipat ng gear, di mo makita. Tatakpan itong spoke ng manibela. So kaya tingnan nyo, naka-manual mode ako, nag-hold siya. Oh. Di ba? Di gaya ng auto mode, tingnan nyo, pababa mga padi. Babalik ko sa auto mode, ayan, nag-hold dyan, di ba? Napahiya ako dun. Ayun, bumaksak. Akala ko mapapahiya ako eh. Nakita nyo? Biglang bumulusok tuloy pababa. Imbis na, di ba? Batain ang third gear para mag-engine brake. Imbis na nag-hold siya, bumaba yung gear, bigla siyang bumulusok pababa. Yung cruise control nito, baka hindi ko na matest dahil hindi naman ako makakapunta ng expressway. Saka yung ano niya, collision warning, front collision warning, meron to eh. Emergency brake. Ano ba yung emergency brake? Lane departure warning, di naka-on. Ino-on dapat to. On ko te ha. Nakapatay. Yan, in-on ko. Lane departure warning. Oh, may lane departure warning pala siya. Warning lang. Hindi siya assist. O yan, naka-on naman. Yung blind spot monitoring. Yan yun. Sa mga yung lumalabas sa wing mirrors, side mirrors. Parking aids. Moving object on. Sensor on. Ayun, yun lang naman. Volume, distance, medium. Okay. Mga naka-on naman. Cross traffic alert, naka-on. Driving attention alert. O, may driving attention alert siya. So, meron sigurong sensor dito or mini camera na pag pipikit-pikit ka na, magtututututututut yan dito. O, meron siyang, ayun, driver attention alert. Yan, kita nyo ba mga padi? Driver attention alert. Yan. Yun ang pagkakaalam ko dyan. Pag nasa expressway ka nang inaanto ka, tapos pipikit-pikit ka, nakikita ka niya ng system, magtutututututututut yan. May nakita na akong ganyan eh. Oh, yung ano niya pala, pwede mo i-display dito. Ano to? Speed. Oh, pwede rin digital. Okay. Testing. Oh, lane departure warning daw. Bakit? Tuwid naman ah. May ilaw yung lane departure warning. Eh, paliko eh. Ikaw naman oh. Power. Oh, lakas din eh. Yung brakes lang talaga. Malakas naman siya. Yun nga lang, yung brake feel, medyo medyo turn off. Yun. Kasi malambot siya, tapos nasa gitna na. Uy. Saka ganito pala masarap, no? Kapag ganito kalalaking sasakyan, masarap pala yung mga automatic lang talaga kumpara sa manual. Sa Montero kasi namin parang
pag ano, medyo nakakapagod din. Kasi mabigat yung sasakyan, ramdam mo yung bigat niya. Pero dito, chillax ka lang. Hindi ko alam. Collision warning. Oh, mag-ano naman. Warning nga lang. Hindi siya nag-auto brake mga buddy. Hindi, yung cross, ano pala yon? Yung cross, yung may magko-cross. Anyway mga buddy, yan ang Creature Comforts, features, power, torque ng 2023 Nissan Terra VL 4X2 equals 8. Dito 4x4 mga buddy. But okay naman sa soft roading na ganon, tawid ilog, ganon. Kaya naman kasi mataas naman to, tapos rear wheel drive. So kayang-kaya naman, wala namang problema. Huwag mo lang itong dadalhin sa extreme dahil hindi talaga kaya. Gulong pa lang, hindi na eh. Naka-HT tire to mga buddy. That means it's highway and terrain. Terrain lang na mild terrain, hindi hardcore terrain ang sinasabi doon. But kung meron ako nalimutan or mga maling nasabi, tapos meron kayong ganito, please correct me if I'm wrong na lang dyan sa comment section, or i-comment nyo lang kung may nakalimutan akong mga features, creature comforts na hindi ko nabanggit sa review na to mga buddy. Ano pa ba? At kung bago lang kayo dito mga buddy, dutin nyo na yung subscribe button na yan para lagi kayong i-update ni YouTube kung may bagong videos, bagong car reviews si Mab Auto. At paki-dutin nyo na rin yung like button na yan mga buddy para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm. Para naman kung sakaling may maghanap ng Terra, BL or any car review videos na ano, baka ipasa ni YouTube dun sa mga naghahanap ng ganong car reviews. Pag ganun na nangyari, maraming nakapanood, mas magkakaroon ako ng chance na makarent ng iba pang kotse na nire-request nyo. At makaka-review ako ng mas maraming kotse. E di mas okay, di ba? Anyway, thank you for watching and thank you for staying. Kung umabot kayo sa part ng video na to mga buddy, I will see you again on the next one.